Maari rin mapasawalang bisa kung ang impormasyon hinihingi ay mahalaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at sub judice, nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Ngayon, inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Thank you, Madam Chair. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa kanyang privilege speech sa hearing kung saan subject to subpoena ang kanyang hiling para sa mga opisyal ng gobyerno at membro ng gabinete ni President Bongbong Marcos Jr. na hindi nag-attend sa ginawang hearing sa pangunguna ni Senator Amy Marcos. Pakinggan natin. To as far as we're concerned, and ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their Bongbong Marcos Jr. isa sa kanyang pinapasabpina o request for subpoena ay si IDG Director General Torre na hindi rin nag-attend sa hearing April 3 taong kasalukuyan. Presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabpina ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulion at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Follow up natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang mangyayari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para
meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis dito, Madam Chair. Thank you, Mr. Sang-ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Nery versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege, alam na po natin yan at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami. At ngayon tawagan naman natin si Senator Bongo. Magandang Dr. Bongo, mga karadyo baktas. In relation with that video, nagpalabas din si Madam Claire Castro ng press briefing kanina sa katatapos lang ng Senate hearing. Ay naglabas din siya ng kanyang statement tungkol o kaugnay sa opinion o pagpasabina ni ni Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, sa miyembro ng gabinete na hindi sumipot sa nangyaring briefing hearing na pinalagan ni Senator Bato de la Rosa at rumisbak naman itong si Madam Claire Castro, mga karadyo baktas. umaga po, Madam Chair, Senator Bato de la Rosa. Rumisbak at binanatan din si Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa, kaugnay ng sa kanyang press con kanina lang. Pakinggan din natin, mga karadyo baktas, si Madam Claire Castro, Attorney Claire To the resource persons present in this meeting, parang wala namang resource persons na present dyan. Parang wala akong nakita. Teka lang. Alam po, yung dating resources na Si Attorney Claire Castro. Sana yung video. Ayan. natin at narito rin yung Teka lang ha. Ito yung video ni Madam Claire Castro. Mukhang ayaw mag-play Sandali lang hindi ito magiging sandugay Lagay natin sa ibang paraan. Agad rumisbak itong si Madam Attorney Claire Castro. Noong banggitin ni Senator Bato de la Rosa ang mga pangalan ng mga general, opisyal na miyembro naman ng gabinete na isyuhan ng sabina dahil hindi dumalo sa ginawang hearing sa pangunguna ni Presidential Sister Honorable Amy Marcos. Si Atty. Madam Claire Castro, pakinggan natin.
Po, si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niya pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para pa nakapagtanong siya na maayos. Ito yung sinasabi ng ibang mga vlogger na sayang yung pagiging attorney ni Madam Claire Castro. May kunting twist. Ano yung twist? May kunting katangahan. Ang question ng media, ano yung komento niya sa plano ni Senator Bato de la Rosa na paisyuhan na sabina yung miyembro ng gabinete na hindi dumalo sa second round ng Committee on Foreign Relations kaugnay sa pagka-aresto ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yung sagot ni Madam Claire Castro, saan ba si Bato nung first hearing? Sana nandun siya dahil 6 na oras daw na nandun yung mga resource person, wala naman si Senator Bato at hindi siya nagtanong. Balikan nga natin. Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niya pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para pa nakapagtanong siya na maayos. Mapapansin natin o makikita natin sa reaksyon ni Madam Claire, Attorney Madam Claire Castro, kung paano niya depensahan yung kanilang yung miyembro ng kanilang team. Siyempre, ni BBM, miyembro ng gabinete na hindi dumalo sa hearing, ngayon ay kinwestiyon, pa-iisyuhan ng sabina. At siyempre, pag may sabina, automatic, no? Posibleng arestuhin. Pagkatapos, todo depensa ngayon ang palasyo sa pangunguna ni Madam Claire. Sa halip na sagutin niya yung rason kung bakit hindi nag-attend yung miyembro ng gabinete sa second round ng committee hearing mga karadyo bagtas, iniba niya yung tanong o ibang disenyo yung kanyang sagot at sinabi niya na sana kung kinwestiyon ni Ronald Bato de la Rosa ang hearing ngayon na wala yung mga miyembro ng gabinete, bakit wala din siya nung unang hearing? Di sana marami siyang maitanong na nandoon yung mga miyembro ng gabinete 6 na oras na nandoon sa hearing. Di ba? Malayo ang sagot niya sa tanong ngayon, sa panahong ito. Ang tanong ay sa kasalukuyan, yung sagot naman ni Madam Claire ay yung yung nakaraang hearing, yung kanyang sagot. Excuse me. Si Senator Alan Peter Cayetano naman ay nagbigay ng kanyang privilege speech at nabanggit niya dito na kung paiisyuhan ng sabina ang mga opisyal ng gobyerno, high-ranking opisyal, isa na dito si General Torre. Ang senaryo ganito, sino ang mag-i-issue o sino ang aaresto kay Torre?
Si Turi din ba? Senator Peter Alan Peter Cayetano. Go. Regarding other guests, for example, General Torre, no? He's not covered by executive privilege unless the President talked to him directly. Ang executive privilege sa Ika pa ni Senator si Alan Peter Cayetano, hindi siya cover ng gabinete ni President Bongbong Marcos. Except kung si BBM o binulungan siya ni BBM na huwag ka nang pumunta dyan dahil gigisahin ka pa. Magiging delikado pa yung kahimtang natin. Alam ko kasi kasama po ako doon. Ako po nag-chair ng investigation sa ZTE nung na-discuss po itong mga issues na to at na-bring up for the first time at least in a recent history yung executive privilege. Ang purpose ng executive privilege, pareho din ng purpose nung privilege na binibigay, for example, sa journalist that hindi nila kailangan sabihin kung sino ang kanilang source or kaya mag-asawa or yung doktor at pasyente or abogado at saka kliyente. Ang purpose kasi nun, the client and the lawyer can freely discuss. Ganun din, ang doktor at saka pasyente can freely discuss kasi they will not be compelled to testify, no? Against his client, against doctor. Pero lahat yan meron din isa pong exception, no? For example, sa doctor, if i-aminin sa kanya that a crime is about to happen sa United States, then they are required to say that. So ganun din po dito sa executive privilege. Malinaw sa Supreme Court ruling, you cannot use executive privilege if ang pinag-uusapan may crime ba o wala, or if it is to cover up a crime. At this point, we're not saying there is a crime to cover up, but I will bring up that point right now. So, ma'am, of course, under your leadership and syempre, may emotions naman talaga si Senator Bongo last time, kayo po. Ako, try ko lang pigilan. Talagang bantay na bantay ako ng asawa ko na huwag minipuldo last hearing, no? Kausap ko rin ng Senate President na let's check the facts, apply the issues, wag mo nang banat ng banat kasi nga baka hindi natin nakita yung buong video. So having said that, I think lahat naman mahimasmasan, lahat naman po tayo ay nakapag-reflect. So I was reflecting on, and ma'am, pwede ba after this just to show a short video ni General Torre? Kasi ito ma'am, Republic Act number 7438, an act defining certain rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officers, and providing penalties for the violation thereof. May I also akin to court na pagkawala o hindi pinayagan yung ebidensyang i-offer at ito i-proffer, no? So wala sila, pero hindi ibig sabihin hindi ko pwedeng ilagay sa record yung tanong at baka sa media nila sagutin, baka dito later on. Ang linaw po kasi dito, nakalagay po dito. Okay lang kay Senator Cayetano kasi may chronological presentation. One line lang. At saka si Senator Bato gustong pag-usapan din yung arrest. Sige ma'am. I'll leave just this one line lang para lang hindi mabitin yung train of thought, no? Nakalagay kasi dito, any person arrested or detained under custodial investigation shall be allowed visits by conferences or any member of his immediate family or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. Okay, hindi ko nahabaan kasi nga ma'am, I'll follow your advice. Ma'am, may penalty po to. Ang penalty nito, any person who obstructs, prevents, or prohibits any lawyer, any member of the immediate family or person arrested, detained, or under custodial investigation, or any medical doctor or priest or minister by his counsel or by his counsel from visiting and conferring privately chosen by him or by any member of his immediate family with him, or from examining and treating him.
Ma'am, by his choice at any time, I'll go back to the title at saka dun sa nakalagay. Nakalagay dito hindi lang custodial investigation ha. Basta arrest or detain. So he was arrested and detained. So even if magdebate tayo na custodial investigation ba yun o hindi, no? So ma'am, ang ano po dito, ang penalty is imprisonment of not less than 4 years nor more than 6 years and a fine of 4,000 pesos. So ang question ko, meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Last question, ma'am. Tuwing magpapa-arresto lately, parang ang pinaka-effective si General Torre, di ba? So nung pina-arresto si Pastor Kibuloy, grabe yung mga nangyari at ginawa, di ba? Nung pina-arresto po si President Duterte, yun naman pinag-uusapan natin, nakita naman natin. Nung nag-hearing po ako tungkol sa tulay na sa Isabela na gumiba, hindi po nag-attend si Secretary Bunawan. Sinabi ko lang, kailangan ko bang i-designate si General Torre para kunin si Secretary. The next time nag-attend siya. So ito tanong ko, ma'am, pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? Kasi effective, no? Wala ko lang sa biro, but I think of all his interviews and sa nangyari, this is my last point, ma'am. I'll submit to all my other colleagues. This is my point lang, ma'am. Nanonood kasi yung buong PNP, nanonood yung mga teachers ng constitutional law, mga estudyante, nanonood ang mga estudyante ng criminology. Reaction muna tayo. Nangangamoy kaso, naamoy ko na ang posibleng kahihinatnan ng hearing na ito, mga Karadyo-Baktas. Nangangamoy kaso si General Torre. And diba sabi nga nila, yung bata, hindi mo pwedeng turuan sa salita. Natututo yung bata sa gawa. So ganun din sa gobyerno natin. Pag sinabi nung mayor, no corruption, pero corrupt siya, ang dating sa mga department head, pwede mag-corrupt. Diba? Pag sinabi ng COMELEC officer sa isang probinsya, no cheating, pero pinayagan niya yung cheating or vote buying, ang papakinggan ng tao hindi yung salita, yung gawa. So kung mali yung pagka-aresto, nangangamba ako na especially sa lugar na walang internet, walang cellphone, baka ito yung masunod humingi sila ng counsel nila o doktor, tapos hindi pagbibigyan, no? And then the last point doon, ma'am, is that bakit kapag ka lower rank, meron pong isang vlogger, di ba, na PNP, na nagsorry na kaya parang okay, pero hinuli, tapos kakasuhan. I understand that. At magandang rule yun na pagka ikaw... Ito yung pinapalabas ni Alan Peter Cayetano, Senador Alan Peter Cayetano ngayon. Pinapalabas niya, gusto niyang ipaliwanag yung tungkol sa porke malalaking opisyal ng gobyerno ay hindi basta-bastang makasuhan kahit alam na ng madla na yung kanyang ginawa ay illegal. Ang pinopoint niya dito ay si General Torre. Si General Torre lang naman yung sakalam. Ang highlight sa nangyaring pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte March 11, 2025. If you remember, ladies and gentlemen. Si General Torre ang nanguna sa pag-aresto kay Digong. Bukang bibig pa niya, pinanggagalaiti mula sa kanyang bibig na wala nang mas mataas na opisyal sa panahong yon kundi siya. Paano ka ngayon, Torre? Mukhang nangangamoy kaso ka ngayon, ha? Abangan na lang namin yung subpoena at posibleng kaso na isasampa sa'yo. Mga ka-DDS, maraming thank you, ha. Hindi muna natin ito
patataasin pa yung ating video. Narinig yun naman yung sinabi ni Alan Peter Cayetano at ni Senator Bato de la Rosa. Kay Bongo, Senator Bongo, hindi lang natin kasi mataas na masyado. Magpapatuloy pa tayo sa kukuha pa ng ibang mga video clip para may upload natin sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa subscriber ng ating YouTube channel, please subscribe. Mag-iwan ka din ng komento at pag-usapan natin sa comment section. Maraming salamat mga karadyo Bakta, Solid, DDS.